Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Grabe itong mga addictus na ito. Mga bangag na bangag. Pilit ba namang nilalason ang isipan ng mga Pilipino? Pinapakalat ba naman nila na ang mag-amang Duterte ay nag-vote buying daw sa Hong Kong? Pusang gala kayo. Ang lalakas ng tama nyo. Tanga-tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Dahil doon po sa pagpunta ng mga senatoriable ng PDP sa Hong Kong at ng mag-amang Duterte, siguro nakita nila, no, kung gaano kainit yung pagtanggap ng mga OFW sa Hong Kong doon sa mag-amang Duterte at sa mga senatoriable. Inggit yarn? Ha? Siguro nakita nila, no? Na buhay pa rin ang Duterte Magic. Yan po yung 2016, no? Yan po yung Duterte Magic nung 2016. Siguro na-miss talaga ng mga taga Hong Kong si Tatay Digong at si BP Sara. Iba talaga yung pagsalubong, yung pagtanggap sa mga Duterte. Makikita nyo po yung pagkakaiba doon sa mga pinupuntahan ni Bongbong. Mismong nandito na nga sa gilid ni Bongbong, hindi pa siya pinapansin eh. Naglalakad siya eh. Kaway-kaway, ganon. Wala nang pumapansin eh. Oo, maraming nagpunta sa Davao del Norte nung nagrally sila doon. Pero makikita nyo naman nakaparadang mga bus, mga van. Tinakot pala sa kabilang bayan, no? Marami nga nagpunta, pero titignan natin yung init ng pagtanggap, no? Yung ngiti ng mga tao, tuwang-tuwa, may naiiyak. Iba yung pagtanggap sa mga Duterte talaga. Yan yung tinatawag na Duterte Magic. Buhay na buhay po. Muling nabuhay nung 2016, ganyan na ganyan po. Kaya inggit na inggit siguro, ano? Kaya ang gagawin na lang, maninira, sisiraan ng mga Duterte. Kaya siguro napabalita na parang aarestuhin daw si Tatay Digong o gusto nilang ipa-aresto na si Tatay Digong para hindi na makasama sa kampanya. Siguro nalalamangan na sila. Mamaya i-explain po natin yan. Pero dahil kasi natanong ng media itong si Commissioner George Garcia, ano? Pakinggan po natin itong interview sa kanya ng media. Tinanong kasi siya tungkol po sa vote buying. Ito po yung sinabi ni George Garcia. May nakarating po sa ating balita, impormasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo mga kuryente, baka yan fake news. Napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Eh syempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, ang sinasabi 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwede makaligtas yun sa kaalaman ng lahat. Wow. Lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan niyan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at sa kasalukuyan ito ay tinuturing pa rin natin na fake news. Pero Sigurado po yan, Commissioner, na yan po ay fake news lang. Pero sinasabi niya, tignan natin. Anong titignan? Iimbestigahan nyo? Tuloy nga natin. fight namin po. Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada Ayun. sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at magsabi na sila ay inoferan, binigyan, mas maganda po yan, mas mapapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. May nakarating Inggit yarn? May naiinggit ba? So, kukontak pa sa konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong. Titignan daw kung may makuhang informasyon. At sana daw may lumabas. Nananalangin pa si Commissioner.
sana may lumabas daw na lalantad, no? At magpapakita ng ebidensya ng vote buying. Ito po matindi. Oh, panoorin niyo po. Si Jerbil Luistro. Ha? Tignan niyo kung gaano siya mamigay ng pera. Kung gaano mag-vote buying. Ito po, panoorin niyo. Oh. Parang binabasbasan pa no? Pagtapos bigyan ng sobre. Parang binabasbasan niya pa. Ano siya, pastor? Ano, madre? Feel na feel niya yung money and power na nakakamit niya, tinatamasa niya ngayon. Kaya pilingera siya eh. Ang yabang ng dating, di ba? Bakit pilingera? Kasi feeling niya pag nasa Quadcom siya, ang galing niya eh. Baka maraming troll na nagko-comment sa Facebook niya o sa social media account niya. Kaya akala niya maraming bumibilib sa kanya. Akala niya magaling na magaling siya. Ano? Tuloy natin. Yan, bigay, pera. Wala na palang sobre. Pera na po agad. Oh. Ayan, no? Ang tindi, ano? Oh, bakit yan, Mr. Commissioner George Garcia? Ito po eh. Hindi lang, kumbaga, nag-iingay, no? Hindi lang, kumbaga, nasasagap na balita. Video na po ito. Video. Namimigay na po ng pera. Ano pong tawag nyo rito, Commissioner? At bakit pagdating sa Duterte, titignan, kukontak pa ng konsulado doon sa Hong Kong. Ito po, malinaw na vote buying. Pero pagdating sa administrasyon, mga kaalyado ng administrasyon, walang investigasyon. Hindi nyo ba nababalitaan ito? Yan po ang importante, kahalagahan ng mainstream media, no? Ang mainstream media kasi, kumbaga, kung saan sila may pakinabang, doon sila. Kaya, ang mainstream media ngayon sa kagobyerno, sila yung nagpapakalat ng fake news. Sila po talaga ang fake news. At kunwari, lalabanan daw nila ang fake news. Ang PDP, ang mga Duterte daw ay nagbo-vote buying. Samantalang sila po ay ang tunay na gumagawa ng vote buying. Kita ninyo kung ano yung mga pagnanakaw na ginagawa nila, ibibintang nila sa Duterte. Ang Duterte magnanakaw. Kung ano yung vote buying na ginagawa nila, ang Duterte ang mga nagbo-vote buying. Ano pa kaya ang susunod nilang gagawin, no? 'Di ba nakita nila yung rally sa Cebu, dinumog si Tatay Digong, rally sa Hong Kong, dinumog, at yung pagtanggap, mainit, hindi kagaya ng rally ni BBM doon sa Davao del Norte. Halos hindi siya pinapansin, naglalakad siya, hindi siya pinapansin. Hindi mainit yung pagtanggap. Oo, may nagpuntahan. Kasi may pinangako eh. May pinangako po 1,000 eh. And after na mag-uwian, wala na. Tumakbo na yung mga barangay chairman na nangontrata, dun, naghakot doon sa mga tao. Kitang-kita po yung mga van, yung mga bus na sasakyan ginamit panghakot doon sa Davao del Norte. Sabihin natin marami nagpunta, pero titignan po natin yung pagtanggap, kung naliligayahan, nasisiyahan ba yung mga tao, kung natutuwa ba kay PBBM. Tignan po ninyo kung gaano kainit yung pagtanggap ng mga Cebuano at taga Hong Kong kay Tatay Digong. Kaya naman ang ginagawa nila ngayon, baka ipaaresto nila si Tatay Digong.
para hindi na makasama sa kampanya. No? Talagang gigipitin, ihaharas, i-oppress ang mga Duterte. Kasi ito po yung sinasabi ko dati, no? Ang mga kandidato po, karamihan po sa mga matataas na level, ano? Like mayor, governor, senator, congressman, ano? Sila po ay nagpapasurvey. Halimbawa, mayor, no? Sa tatakbo sa Maynila. 3 ang naglalaban. Lahat po yung 3 yan, nagpapasurvey po sa mga survey company na may track record na, no? Totoong survey po yun. Totoo. At pag nakuha na nila, naibigay na sa kanila yung resulta, sabihin natin, number 1 siya, no? Yung nagpa-survey, number 1 siya, okay. Maganda. Pero, doon sa resulta ng survey, titignan niya kung saan siya mahina, kung saan distrito siya mahina. Yun yung magiging guide niya. At kung ikaw ay kulelat naman, no? Pangatlo ka, so, titignan mo rin, yun din yung magiging guide mo kung saan ka unang mga ngampanya doon sa mahinang-mahinang lugar, mahinang-mahinang distrito, susuyurin mo yun. Ha? Susuyurin mo yung kasulok-sulukan nun para makadaupang palad mo yung mga botante ron. Talagang yun ang gagawin mo. Ibig kong sabihin, itong administrasyon, itong alyansa ng Bagong Pilipinas, nagpapasurvey yan, malamang buwan-buwan ang survey niyan. Buwan-buwan, o baka hindi lang buwan-buwan. Nakikita siguro nila sa resulta ng pasurvey nila. Yung survey po na yun, totoo po yun. Iba po yung mga lumalabas sa social media, mga nababalita ng mainstream media. Iba po yun. Iba po yung ibinibigay sa kanilang resulta ng tunay totoong survey. Nakikita siguro nila lumalakas ang PDP, natatalo sila. Kaya kailangan nilang manira ng manira ng manira. At ang pinakamaganda, siguro maaresto si Digong, makulong para hindi na makasama sa kampanya. No? Para makalamang sila at maraming manalo na kandidato ni Bongbong Marcos para mahawakan niya ang Senado at para tuluyang ma-impeach si VP Sara. Yan po yung nakikita kong strategy nila. Tatalunin po sila. Tatalunin sila ng PDP laban. Kaya kung boboto po kayo, straight PDP. Yung siyam lang na yon, wala na kayong ibang bibilugan pa. Yun na lang po ang iboboto natin, wala nang iba. Para yung 3 na sana iboboto nyo, makakadagdag pa sa puntos ng iba yun eh. Yung siyam na lang ang iboto natin. PDP straight, wala na pong iba. Kaya siguro nangangaluntoy o ang tawag ba nun, nangangamote yung resulta ng pinasurvey nila sa mga kandidato ni PBBM. Malamang nananalo po sa tunay na survey ang PDP laban. Kaya sinisiraan nila ito. Iyan na lang talaga yung magagawa nila kasi kumpleto na po sila sa pondo eh. Hawak nila mainstream media, isa yan sa mga nagpapalabas ng fake news. Kaya yun talaga yung magiging strategy nila, ang manira. Kaya lang sobra-sobra naman tanga, no? Lalo na ang mga Hong Kong, ang mga taga Hong Kong, kung maniniwala dyan sa paninira na yan.